Matagal na nahimik si Trinx mula nung pandemic, halos hindi siya naglabas sa mga bagong model ng mga bisikleta niya. Meron siyang nilabas na Trinx Edge. So tignan natin kung ano yung meron dito sa kanilang bagong budget na MTB. You're the last one. Complete the mission. Okay, bike check natin tong bago na latest pa na nilabas ni Trinx na MTB. Ito si Trinx Edge. So comment down below kung meron nang nilabas ito dati pa nung panahon ng Hapon o panahon ng Kastila. So ngayon ko lang nakita to nung pandemic, halos hindi ko siya nakita. More on Trinx M100, N116, M136 yung mga budget niya. Pero ngayon mas budget to doon sa mga nabanggit ko. So yung frame nito ay alloy 6061 yung ginamit. Katulad na rin nung mga Trinx na batalya noon pang nilabas nung panahon ng Kastila. Ito pala ay Elite. Ayan, Edge Elite pala yung mismong model nito. So yung binabike natin ay 27.5 yung size niya. Yung kanyang head tube ay straight lang dito. So bihirang-bihira sa mga Trinx na bisikleta yung mga ganitong budget na naka-tapered. Yung kinis, hindi rin. Kita-kita yung welding dito. Ayan, sa seat tube, yung binabike natin ay 27.5. Ayan, 1661 and size 16. Ito yung 16 niya. So mga medium size frame lang to. Ito naman yung kanyang head tube. Kita-kita yung Trinx dyan. Yung cable routing ay naka-full internal. Yung cable sa taas, ito yung kanyang disc brake cable. Papunta sa likod, ito namang left and right side. Ito yung cable ng FD and din yung RD. Lagayan natin ang ulam, mayroon dito sa kanyang down tube. Yung column na dito ay may halong white, green, and para siyang blue na ewan dyan. Yan yung kulay niya, glossy type. Nandito yung Trinx. And nandito yung sinasabi nilang Trinx 5 years warranty. Hindi ko alam kung chika lang yan. So comment down below kung nakapagpa-warranty na nga kay Trinx ng ganitong mga model, ng mga budget lalo na. So yung FD na ginamit dito ay Shimano Tourney TZ. Ayan, nakaklamped type siya dito. Ayan, Shimano Tourney. Alam niyo naman si Trinx, hindi siya naglalagay ng mga pekong pyesa. Ayan, sa malamang, yan yung legit Shimano Tourney TZ na FD. Sa kanyang crankset, square taper, and the 160mm. Ito ay bakal pa, and naka 3x2. Ayan, yung mga budget, ito rin talaga mostly naka 3x. Yung kanyang chain, ay budget lang din yung ginamit. Ayan, letter S. So, pangkaminiwan yan sa mga bisikleta ng Trinx. Nasa kanyang chain stay, ride the best. Wow, kaya ganun-ganun pa. May ganun pang eklabo siya, no? Si Trinx. Yung RD na cable, dumaan sa ilalim, yung usual. Yung RD ay Shimano Tourney TZ. Ayan, no? So, Shimano Tourney TZ, ito ay plastic. Yung kanyang pulley, bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala, 7 speed. So ito, naka 3x7 speed. Alam niyo na, third type pa to pag mga 7 speed na ganito. Kitang-kita na naman yan. Yung hubs nito ay bakal pa and ball bearing. Alam niyo naman, yung pangkaminiwan sa mga ganitong budget. So yung spokes nito ay 32 double wall alloy ang rim. Yung gulong nito ay 27.5. Pero wala siyang specific na model. Ayan, tignan natin yung size ng kanyang gulong. 27.5. Nylon lang yung nakalagay dito. Ayan. 27.5 by 2.10. So yan yung size ng kanyang gulong. Walang specific na model. So yung model ng gulong niya ay Elliot. Sa likod, naka-IS mod or international standard, naka single piston pa lang to. 160mm rotors, naka 6 volts, hindi siya naka QR sa likod. Meron din siyang freebie na stand. Yung kanyang seat post, 27.2, and bakal to. Meron siyang quick release, yung kanyang clamp, seat clamp. And yung pedals niya, stock lang din. Ito yung madalas malostred sa mga ganitong bisikleta na mga seat post. Ganito yung seat post ng aking Battle Hopper 1.0. Yung kanyang upuan or saddle, Trinx na rin and malambot-lambot. Yung fork naman na to ay 80mm travel, bakal pa yan and coil type. Wala lang siyang preload dito and manual lock. So yung wheel set sa unahan, same lang din sa likod. Spokes 32, double wall alloy rim. And yung sa harap niya ay naka-quick release na. So yung likod lang talaga nito, yung hindi. Ayan, understandable naman dahil siguro sa kanilang on the budget lang mga ganitong bisikleta nila.
Yung kanyang headset, alam na natin to. Ball bearing pa. Kapag mga ganitong budget. Stem, parang mapuntang langit. 80mm. And clamping 31.6. Itong handlebar niya ay almost straight. And bakal pa yan. So yung kanyang handle grips naman, wala siyang lock-on sa left. Wala rin sa kanyang right. Yung shifter na ginamit ay siya na rin. Ito yung 3. Ito naman yung 7. So yan, naka 3x7 speed. And yung brake nito ay ayan, walang nakalagay na specific na model. So alien. So usually kasi mga ano to, mga Tektro or yung mas budget, mga Logan. Pero this time wala silang nilagay na model dito or alien to. Ayan, parang si Glock na wala siyang apelido. So ayan, si Trinx Edge, hindi ko natitimbangin to kasi yung mga ganito, alam na natin yan. Kapag napakadaming bakal sa kanya, yung kanyang fork, yung kanyang stem, yung kanyang handlebar, yung kanyang seat post, and yung kanyang hubs ay ball bearing pa. Tapos naka-3x, alam na natin yan. 14 to 15 kg yan. Sa sobrang dami ko yan ng natimbang na mga bisikleta. Inilabay yung video ko sa YouTube, sa channel ko. 1,300 na yun. So napakadami ko din natimbang. Yung mga ganyan ay nasa 14 to 15 kilogram. Yung bigatan yan. So ito nga pala ay mabibili dito kay Budget Vice Cavite. Ayan yung kanilang address, nasa screen nyo ngayon. Pwede rin kayo mag-home credit dito. So sa home credit, nag-uuta ka nga, nagkabisikleta ka naman. So yung presyo nito, tignan natin. Ito na. Okay, Trinx Edge Elite 27.5 3x7 speed, alloy and hydraulic na. Yung SRP talaga niya ay 7.7. Yung cash price niya ay 7,200 pesos. So sa 7.2 mo, meron ka ng Trinx Edge Elite na naka-hydraulic. Pwede ito sa mga nagtitipid o mga bike to work, bike to school. Ito yung pwede ko i-suggest sa inyo. Yun nga lang, madami kayong i-upgrade dito in the long run. Pero kung wala kayong hilig mag-upgrade, hindi kayo tinatamaan ng sakit na arthritis, ay pwede na to sa 7,200 pesos. Dati nung pandemic, yung mga M100 nila na hydraulic, mawawaluhin ng mga 10,000 pesos pataas. Pero ngayon, alakad na pinagbago ng presyo, 7.2 nila ay hydraulic na and 3x7 speed. Medyo madami ka na talagang i-upgrade dito in the long run. Pero kung ayaw mo nang mag-upgrade, ay mga ganyan, ay pwede na sa ganitong mga budget. So ayan, si Trinx Edge, ano masabi niyo dito? Okay na ba sa inyo yung 7,200 pesos? So yung Shopee link nito, pag meron, ilalagay ko dyan sa baba, sa description and sa comment section. Si Trinx Edge Elite. So siguro mas mahal ng konti ito kasi alam natin pag Shopee, medyo mag-aangat ng konti yan kasi meron ding part sa Shopee doon sa binabayaran nyo na order. So ayan. So like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you all. Designing.